napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisip laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron. Kapag ipinahid, umaagos ito't nababasa pati ang mga suot na damit. Gifts in different room, rain of love and light. For if we must labor, till our faith is high, prophets have proclaimed it, others testify, poets sung its glory, heroes for it died. All the ages in unbroken line, move the faithful spirits. Alone we conquer, not alone we fear. In each loss of Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. God is good and all the time. Amen. Binabati po natin ang ating mga bagong mga nanambahan ngayong araw na to, ang pamilya Philip Rubio. Philip Rubio, ayun po sila, ayan. Welcome again to San Pablo. Gayon din po kay Angelica Mabalda. Ayun, nandoon. Taga St. Peter na Botas po siya, pero nandyan po sa lola niya dahil nasunugan po sila. Ayan. Welcome po sa pananambahan na ito. Mga kapatid, purihin ng Panginoon, nakarating na po yung ating tulong din na nasunugan doon sa mga ibang mga kaanib at mga ibang sa community ng Magsaysay, na kung saan doon ay nakadistino si Pastor Arnel Vasquez. Nakapagbigay po tayo doon ng
ng bigas. So, kung sino man po ang gusto pa pong magkaloob, dalhin lang po ninyo ang inyong mga doon sa office, yung tulong po para yung outreach po kasi inabunuhan na lang muna. Kaya po, nagbigay po tayo ng 5,000 at ibinili ng bigas kasi pagkain nga ang kailangan. So, kung gusto po nating tumulong, ipaabot lang po kay Mami Cecil yung ating mga tulong. Mga kapatid, it's April na po, mainit na po. Kaya laging may dalang tubig. Kailangang uminom ng marami dahil sa init na nararanasan natin. Reminder po sa lahat ng mga couples, ito po yung ating Married Couples Fellowship sa April 11, sa Huwebes na po ng oras ng 6:30 at April 25, every other po yan. So nandito na po sa conference room tayo magkita-kita sa ating pag-aaral. Ulitin ko, April 11, 6:30 at conference room. Important reminder, our church council meeting ay napagkaisahan po sa April 21, 2024 kasi po yung church conference natin ay gagawin sa April 28. Hindi na po tayo nag-church conference nung March, church council. So gagawin po natin April 21 ang ating church council. Ang church conference natin, April 21, 1 p.m. So lahat po ng mga miyembro at kaanib ng council ang siyang mag-a-attend po niyaan. Naglagay na rin po dito yung announcement ng one-day wage special offering. Gaganapin naman po ito, prepare lang po natin sa darating na buwan. Gayon din yung National Bible Quiz, Local Church Elimination, April 21, 1 p.m. Who are qualified? Mga siyempre, professing member of UMC, age 12 to 17 years old. Okay. Save the date, April 27, 2024, 31st District Anniversary ng Southwest Metro Manila District. Nabot ko na po sa chairperson yung letter. Yung letter po ng ating choir director ay nandun sa office. At sana yung awit ng koro natin maipas na. Kasi daw baka first come first serve, baka maulit. Yung na-late na nag-submit, siya ang mag-giveaway. Kaya sana ma-submit kung ano yung title ng kanta at kung ilan yung kakanta. Gusto po nila lahat ng nag-present ng local churches ay meron din pong i-prepare na incentives at saka kung sino yung nakitang nag-effort din sa presentation, merong additional pa po yun. So yung ating pong gagawin doon ay maghapon. Mag-umpisa ng alas 7 o'clock to 4 o'clock. Bring your own baon sa central natin gaganapin. Kasi ang gusto ng ating DS ay festive. Talaga pong piyesta yung ating isa-isa doon sa ating gawaing ito sa 37th anniversary. Kasi 3 taon nang hindi nagawa. Kaya ngayon po natin, after pandemic, ngayon po natin gagawin. So mga kapatid, yung ating mga fellowship mamaya, mag-attend po tayo sa ating mga organization fellowship. And then, yung pong SPPR po for the last imimit ko po kayo this coming Sunday. Simple lang po yung pag-uusapan natin. Doc, doon tayo? Doon tayo ulit? Okay. Doon tayo sa Kinder Room. All SPPRC, mag-meet po tayo for the last time. At pag-uusapan po natin yung ating report din po sa ating church conference. Kasi third Sunday po
council yon, kaya wala na po kayong time. So this coming Sunday, saglit lang po tayong magmi-meet. And then, what else? Yun na lang po. So, pakiuwi ang ating mga Aspire sa ating mga guidelines, sa ating mga gawain sa buong buwan na ito. Batiin po natin ang mga birthday celebrants for this week. 7, Rosler Baltasar Jr., Henry Capuli. Sa 8, Jasmine Haley Villaruel. 9, Ralph Jonathan Garcia, Kimberly May Liberato. 11, Florner Angelo, Cristina Paredes, Sean Gutierrez. 12, Rafi Capuli, Christine Joy Baltasar. 13, Kirk Jordan Cunanan, and Herminihilda Fajardo, Giselle Goncero. Yan po yung mga birthday celebrant for this week. So, purihin ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian po tayo ng sign of peace while we are singing, "Oh, I love you with the love of the Lord." The glory of my King, yes, I love you with the love of the Lord. Panginoon, oh mahal kita sa Panginoon, makita sa'yo kalwalhatian niya, oh mahal kita sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli kami, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Higit sa lahat, sa panibagong buhay na patuloy mong pinaparanas. Sa pagtatagumpay ng aming buhay, Panginoon, sa pagtatagumpay ng aming paglalakbay mula sa isang linggong nagdaan, Panginoon. Nakita namin kung paano po ang iyong kamay kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga pamilya, sa aming buhay. Salamat din sa pananampalataya na kung saan pinalalakas mo po ito, Panginoon. Sa kabila ng aming pisikal na kahinaan, ay nariyan ang iyong pagkilos, Panginoon. Tinataas po namin muli ang iyong pangalan. Sa mga sandaling ito, patuloy po naming dinudulog sa inyo, dinadala sa inyong mga sa iyong paanan ang mga kapatid namin na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, dinudulog po namin sila na patuloy mo po silang katagpuin, samahan, at higit sa lahat, hinihiling po namin ang iyong mapagpalang kamay, ang siyang patuloy na magpagaling sa kanila. Naniwala kami, Panginoon, na ginagamit mong instrumento ang mga doktor, ang mga gamot, at mga simpleng kinakain, Panginoon, upang mabalik ang resistensya sa katawan. Pero higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Patatagin mo po sila, Panginoon. Hindi lang nakita ang kahinaan ng kanilang katawan, kundi, Panginoon, makita nila kung paano ka kikilos sa kanila, sa kabuuan ng kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, dahil alam po namin, Panginoon, tinanggap na nila, Panginoon, ang kagalingang ito, ayon sa desire ng puso nila. Gayon din, Panginoon, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang aming mga gawain ngayong linggo, Panginoon. Salamat po dahil binigyan mo kami ng halaga. Yung purpose namin kung bakit patuloy mo kaming pinagagampan ng iyong tungkulin.
Yun ay magpatotoo, magbahagi ng iyong salita. Gamitin kami instrumento upang maging daluyan sa anumang paraan ng iyong pag-ibig, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Dahil tinawag mo kami sa isang special na gawain. Yun ay walang iba, kundi patuloy kang magningning sa buhay namin. Salamat po sa biyayang ito. Kasabay din ito, Panginoon, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang aming mga gagawin, ang paghahanda ng aming anibersaryo ng West Metro Manila District, ang aming konseho na gagawin, Panginoon, sa susunod na linggo. At gayon din, Panginoon, dinudulog din po namin ang mga parating na gawain ng distrito, ang district conference. Gayon din, dinudulog din po namin ang konferensyang ginagampanan ngayon ng aming bishop, mga bishops, Panginoon, na kung saan ikaw ang patuloy na magbuklod sa mula Beya, Meya at Davao. Panginoon, mga leaders namin, ang aming mga bishops, na sa kabila, Panginoon, ng kanilang kapaguran sa pisikal na katawan, ay nariyan pa rin ang pagsisigasig upang mapalakas, mapaghamon ang mga gawain, Panginoon, ng bawat iglesyang kinabibilangan ng mga conferences na to. Panginoon, sa iyo kami dumudulog. Palakasin mo po ang bawat isa at maging ang mga leaders namin, mga district superintendents, higit sa lahat ang mga manggagawa sa iyong ubasan, ang mga pastor at mga diakonisa, ang mga leaders ng iglesia na patuloy na gumagampan ng iyong tungkulin. Salamat po, Panginoon. Gayon din ang aming mga komunidad. Dinudulog po namin ang aming mga leaders sa community, mula presidente hanggang sa kalilitang bahagi o leader ng aming barangay, Panginoon. Patuloy mo pong katagpuin din, Panginoon. Samahan at higit sa lahat, ang peace of mind, ang kapayapaan ng patuloy mong igawad, lalo't higit sa mga usapin ng aming teritoryo, Panginoon. Ang teritoryo ng Pilipinas. Kahabagan mo po at kaawaan, patuloy mong kaawaan, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, maraming usapin ang aming bansa. Lalo't higit ang relasyon sa mga bansa na kung saan naisakupin ang aming bansa, Panginoon. Patuloy din po namin dinudulog sa inyo ang naganap na lindol sa Taiwan, na kami, Panginoong Diyos, na mga mananampalataya, ay may mga concern na kung saan, Panginoon, ang paghahanda sa ganitong kalamidad. Ingatan mo po ang bawat isa. Ang biyaya mo, ang iyong habag ay patuloy na maabot, Panginoon, maging ang pamahalaan ng Taiwan, Panginoon, o yung mga nabiktima, Panginoon, ng lindol. Sa iyo namin tinatalaga, tinataas, Panginoon. Maging hanggang sa ngayon, Panginoon, ang paghahanap ng mga mahal nila sa buhay. Dahil sa kaganapang ito, tunay, O Diyos, na ikaw ang patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan nila ang provision mo, Panginoon. Kasabay nito, Lord, gayon din ang pag-init ng panahon, na kung saan, Lord, sa bawat lugar, hindi lang dito, Lord, sa amin, kundi sa bawat lugar, sa bawat ng Pilipinas, na nakakaranas ng sobrang init ng panahon. Amin pong tinatalaga ito, Lord. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, maging ang nature, O Lord. Patuloy mo pong bigyan ng kaayusan ng panahon.
maging maayos, maranasan ang kaayusan, Panginoon, maayos na panahon, at ang bawat isa ay mayroong pag-iingat. Lalo tigit ang aming mga senior citizen, lalo tigit ang mga kapatid namin, mga babayan namin, ang trabaho ay nasa init o kalagitnaan ng init, Panginoon. Bantayan mo po sila, samahan mo po sila, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay aming sinisilyuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa inyong panan, na kung saan, Panginoon, ito yung bunga ng aming pananampalataya, mga pangitain at mga pangarap sa aming iglesia. Pagpalain mo po ang mga handog na ito at tunay na punuin para sa pangangailangan ng aming pagawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 32 to 35. Ito po ang sinasabi, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman ang sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa
o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi nila naman yun ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Tayo po'y tumayong lahat kung kaya. Ang pagbasa mula sa Bagong Tipan, natagpuan sa Juan, Kabanata 20, versikulo 19 hanggang 31. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kahit sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsasampalatayang iyon, ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Salamat, choir, sa mensahe ng awit. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, O Diyos, sa mensahe ng awit. Tunay nga ikaw ang naitaas at napapurihan. Dalangin ko rin, O Diyos, na manahan ang iyong banal na Espiritu sa bawat iyong mga anak na makinig din ng iyong mensahe ng salita. Amen at amen. Mula sa ating gospel reading, chapter 20, verse 19 to 31, alam natin na dito ay napatunayan at naging saksi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang mga unang nakakita ang mga babae. Alam natin na naroon si Maria Magdalene, Cleopas, nang patungo sila sa Emmaus at ipinamalita ang kanilang nakita na wala na si Jesus sa tomb. Subalit ang mga alagad sa balitang ito ay hindi makapaniwala. Sapagkat alam naman natin na sila mismo ang naka-witness o saksi ng huling hapunan kung ano ang nangyari sa ating Panginoon. At kailangan pang ipakita ni Jesus, ayon sa ating binasa kanina sa gospel reading, ang kanyang mga bakas sa kanyang mga kamay at ipakita ang kanyang tagiliran. At saka lamang naniwala ang mga alagad. Mga kapatid, ito ang araw. Araw kung saan ay ating ipagdiriwang ang dakilang awa ng Diyos. Ang araw ng Diyos ng muling pagkabuhay na mayroon siyang dalang napakagandang regalo sa sangkatauhan. Unang regalo na binigay ng Diyos ay ang kapayapaan. Nang ang bati ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Alam ng Diyos na kailangan noon ang kanyang mga alagad ang kapayapaan na ito. Sapagkat pinaghaharian sila ng takot, ng kanilang pag-aalinlangan kung ano na ang mangyari sa kanila. Pangalawang kapayagang regalo ng Diyos ng sambitin niya, sumainyo ang Espiritu Santo. Yan ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Ang dahilan kung bakit ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, kung bakit nag-alay ang buhay ng Diyos sa krus, upang may pagkaloob sa sangkatauhan ang kanyang Espiritu Santo. Sapagkat alam natin na ang Espiritu Santo ang siyang magbibigay ng walang buhay at walang hanggang buhay ng sangkatauhan. At ang pangatlong dakilang pangako o regalo ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay, nang dumating mula sa harapan niya, harapan ng mga alagad na ito, ng sambitin ng Diyos, ang kapangyarihang pagpapatawad ay sumainyo. Ang kapangyarihang magpatawad ay pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga alagad. Totoo mga kapatid na ang Diyos lamang ang siyang makapangyarihang magpatupad at magpatawad sa ating mga kasalanan. Ang mga kasalanan ng sangkatauhan, ang mga kasalanan ng tao, at tanging ang Diyos ang siyang makapagpapatawad. Subalit sa kanyang pagdating sa kanyang mga alagad at pagpapakita, ibinigay niya ang kapangyarihan ng magpatawad din sila sa kanilang mga kapwa. Ito ang kanyang dakilang awa sa sangkatauhan. Ibahagi ang kapangyarihan ng magpatawad sa may kasalanan sa kanyang mga alagad. Malinaw ang salitang sinabi at binitawan ni Jesus nang sinabi, sino man ang inyong patawarin ay pinatatawad.
at ang hindi ninyo pinatawad ay hindi nga pinatawad. Malinaw mga kapatid ang salitang ito na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin ngayong kapanahunan. Ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ang siyang nagpapakita ng dakilang pangako at ng dakilang pag-asa na iniwan at ipinakita ng Diyos mula sa mga alagad hanggang sa ating panahon. Kanya lamang ang mga alagad, mga kapatid, ay talagang kulang nga ng pananampalataya. Sapagkat nang sila'y patungo pa lamang sa Jerusalem, ilang ulit na ng Diyos na sinasabi sa kanila, huhulihin ang anak ng Diyos. Huhulihin at pahihirapan, mamamatay sa kanyang sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Subalit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Ilang ulit mang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga alagad, subalit dahil sa marahas at bayolente na nasaksihan ng mga alagad ng pagkamatay ng kanilang guro, napakahirap nilang paniwalaan na muling nabuhay ang ating Panginoon. Sa kulang na pananampalataya, sa kabila ng kanilang kakulangan ng pananampalataya ng mga alagad na ito, sila pa rin ang pinili ng ating Panginoon at ipinagkatiwala at ibinigay ang kapayapaan, ang banal na espiritu at ang kapangyarihang magpatawad sa mga tao na nagkasala. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat tayo sa araw na ito. Dahil ito ang araw na pasalamatan ang dakilang awa at grasya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nasa atin ang katiyakan ng kaligtasan. Nasa atin na ang tunay na kaligtasan mula nang namatay ang ating Panginoon. Subalit sa araw na ito ay mayroon din tayong mga pakikibahagi. At ano ang pakikibahaging yan? Nang ibinigay yan at ipinakita ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa kanyang mga alagad ay isang pag-asa na tunay ngang nabuhay ang Panginoon at ang bahagi na ating gagawin ay yung maniwala, manampalataya sa nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Simbolo ito ng pagpapatawad ng Diyos, ang muling pagpapakita niya sa kanyang mga alagad. Kung kaya tuwing kakain at iinumin natin ang tinapay at ang saro, nararanasan natin mga kapatid kung papaano tayo napatawad at kung papaano din tayo magpatawad at ipagkaloob ang kapayapaan sa kapwa sa bawat isa sa atin. Kaya napakalaking pagdiriwang sa umagang ito, ang ikalawang linggo ng pagkabuhay na maguli, dahil kailangang ipakita at ipahayag ang pagpuri sa Diyos sapagkat ibinigay niya ang ating Panginoon, ang katiyakan ng kapatawaran, ang katiyakan ng kaligtasan. Ang mga regalong ito na tinanggap mula ng mga alagad hanggang sa atin ngayon ay nasa ating mga kamay na. Ang kapayapaan, ang espiritu at ang kapangyarihan ng magpatawad. Bagamat paulit-ulit tayong nagkakasala mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang dakilang awa sa atin. At ano ang mapupulot nating mensahe sa pagkakataong ito? Kung nababalot ka ng takot, kung nababalot pa rin tayo ng pangamba, pagkakasakit na baka malapit na ang ating kamatayan, nagbibigay ng kagulimihanan ang buhay at sitwasyon, at ang buhay natin ay napakaraming alalahanin. Mga kapatid, ipinakita ng Diyos sa mga alagad
at ipinagkaloob niya ang kapayapaan sa kanila, na ito naman ang dapat nating taglayin sa ating mga buhay upang magpatuloy kumapit kay Kristo at manalig sa Kanya. Dahil ang pangako ni Kristo sa buhay man o sa kamatayan, kung tayo'y kasama ng Panginoon, tayo rin ay muling bubuhayin ng Panginoon. Ang ating kakatakutan, mga kapatid, ay hindi yung pumapatay sa ating lupang pangangatawan, kundi ang ating kakatakutan ay ang pumapatay ng ating kaluluwa. Ano ang mga bagay na iyon? Ang ating mga kasalanan, sapagkat yan ang papatay ng ating kaluluwa. Kaya nga, mga kapatid, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa pamagitan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang buhay ng nagkatawang tao, ang kadakilaang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Tanggapin natin ang bukas na biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ang tinatawag na spiritual blessing ng Panginoon. Sa araw na ito ay muling binuhos ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kailanman ay hindi na mawawala ang regalong yaan na itaglay ng bawat isa ng tayo'y kanyang iniligtas mula sa kasalanan. Patuloy tayong kumapit sa Diyos upang anuman ang takot at pangamba ay mawawala, sapagkat si Kristo'y kapiling na natin. Nasa atin na, kaya walang dapat katakutan, sapagkat tunay na nagtagumpay mula sa kamatayan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, nakakayanin natin ang lahat, malalampasan natin ang lahat ng pagsubok at takot, ng gaya ng naunawaan at naintindihan ng mga alagad. Huwag tayong matakot, sapagkat ibinigay na ng Diyos ang kapayapaan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang pagtanggap ng kapangyarihan ng magpatawad sa kapwa. Maniwala lamang tayo sa Kanya. Huwag mag-alinlangan, sapagkat tunay na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nagdududa ka pa ba kung si Jesus ay muling nabuhay? Sa ating mga pinagdaraanan sa buhay na ito, sa dami ng ating mga sakripisyo, sa dami ng ating mga kabiguan, pagkatalo, mga disappointment sa buhay, may mga pagkakataon bang nagtatanong pa rin tayo, buhay nga ang Diyos? Totoo nga bang buhay ang Diyos? Sapagkat kung totoong may Diyos, bakit tayo nagdurusa? Bakit kung totoong buhay ang Diyos, hinahayaan niya tayong malugmok sa problemang ito? Bakit hinahayaan niyang mamatay ang mga mahal natin sa buhay? Pero mga kapatid, lahat ng mga katanungang ito, isa lamang ang masasabi ko. Ang pagbati ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan, manahan ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang siya lamang tanging kasagutan kung bakit ang lahat ng ating mga nararanasan, kung bakit ang lahat ng mga pagsubok, kung bakit nahihirapan at nasasaktan pa rin tayo. Isa lamang po ang siguradong kasagutan sa lahat ng ating pagkabigo, takot at pangamba, kalumbayan. Lahat ng yan ang kasagutan. Ang kapayapaan ay kay Kristo pa rin matatagpuan.
kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya, kung tayo ay lubos na ibinigay ng ating sarili sa Kanya, nakamtan na natin ang kasagutan at mananahan ang kapayapaan sa ating mga buhay. Ikaw ba'y nababagabag pa rin? Nagugulimihanan pa rin sa mga nangyayari sa kundi ang kapayapaang taglay mo ngayon. Naway tanggapin ang kapayapaan ni Kristo. Walang problema, walang pagsubok, walang kahirapan, walang kabiguan o sakit na makapag-aalis ng ating kapayapaan. Receive the gift of peace and learn to entrust all our conditions to our Lord Jesus Christ. I tell you again, peace be with you. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tanggapin mo po, Panginoon, aming mga pangako, ikapo at mga pasasalamat. Tunay, O Diyos, na Ikaw ang patuloy po naming tinataas at ito ay bunga ng aming pananampalataya. Narito pong lahat, patuloy mo po itong palaguin, patuloy mong gamitin ayon sa nais mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ate Pebi, tinatawagan ko po ang ating lay leader. Nasa harapan po tayo sa dulang ng ating Panginoon. Noong unang gabing ipinagkaluno siya ay kumuha ng tinapay at nang makapagpasalamat ay binahagi at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, "Kumuha at kumain kayo, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, pagkapunan, kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na sinabi, "Inumin ninyo lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubo para sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing iinom kayo sa pag-alaala sa akin." Amen. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating sa huling tagumpay. Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang inyong espiritu sa amin na narito at sa kaloob ng tinapay at saro. Gawin mo itong maging laman at dugo ni Kristo para sa amin upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa at kaisa sa ministeryo ng buong mundo hanggang sa dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Amen at amen. Mga kapatid, ang dulang ay nakahanda. Unahin po natin ang mga bata na tumanggap ng banal na hapunan. Yung mga hindi po makatayo, mahirapan, ilapit na lang po nila sa inyo. Maghintay po kayo. Tanggapin niyo, mga anak, ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nag-ahari ang Diyos." Mga anak, tayong lahat ay tumayo at sumainyo ang pagpapala at ang paghahari ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, mga koro, punuin po natin ang mga luhuran, then sunod-sunod na po tayo. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo at taglayin ang wagas at dalisay ng pag-ibig ng ating Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo at mamuhay kayo sa patnubay ng ating Panginoon. Tanggapin ninyo ang kanyang pagpapala. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom." Ayon sa sinabi ng kasulatan, "Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay."
Mga kapatid kay Kristo, tayo pong lahat ay tumayo. Tanggapin ninyo ang patnubay at ang pag-ibig ng Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap sa mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus. Dahil dyan, mga kapatid, patuloy na tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat sa panalangin pasasalamat. Walang hanggang Diyos, pinapasalamatan ka namin dahil sa banal na misteryong ito, na iyong ipinagkaloob ang inyong sarili para sa amin. Loobin mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, upang aming may bigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen.
Panginoong Diyos,